Hallelujah, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Imagine niyo po, habang tayo po ay nagmimisa ngayon, may nagmimisa pa sa ibang lugar. Habang tayo po ay naka-Facebook Live, meron din mga simbahan ang naka-Facebook Live. Habang ginagawa din natin itong pagmimisa natin, tayo mga Katoliko, mayroon din ibang mga simbahan, ibang komunidad ang nagsasagawa ng kanilang service. Pwedeng Liturgy of the Word, pwedeng sa ibang paraan. Pero ang lahat ay nagpapahayag ng iisang pangalan, si Jesucristo. Ibig sabihin, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi exclusive. Kaya nga lahat, no, dito sa ating pong Archdiocese of Manila ay meron tayong tinatahak o ang simbahan natin ay may tinatahak na synodality. Lahat kasali. Lahat kasama. At hindi lang Katoliko ang maliligtas. Mayroon ding sa labas ng simbahan ng Katoliko ay may maliligtas din. Naintindihan po ba? So, yung sinasabi ni Jesus, ngayon dito po sa narinig nating ebanghelyo, mayroong sinaway sila Juan na nagpapahayag din at nakakagawa din ng mga kababalaghan, nakakapagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Hindi kasama doon sa kanilang circle of friends, hindi kasama doon sa kanilang mga alagad, hindi nga nila kilala. Pero nakakagawa at nakakapagpalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Jesus. At sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan. Kaya nawa, no, sa atin din, maging bukas tayo, no, sa iba pang mga tao na po pwedeng na dito kasi sa ating parokya, maraming tao, pero kukunti lang ang nagsisimba. Pero hindi natin alam, baka mayroong mga tao na hindi man nakakapag-participate dito sa ating simbahan, pero active din sa ibang simbahan, active sa ibang ministry, active sa ibang organisasyon. At hindi natin nga talaga po pwedeng akuin tayo lang. Dahil meron pang sa labas ng simbahang ito, ang mga gumagawa ng mabuti, ang tumutulong sa kanilang kapwa, ang nagpapahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga kawang gawa.
At wag natin, sana hindi umiral sa atin yung pagiging exclusive, hindi umiral sa atin yung insecurity natin na mas nagiging magaling sila, mas marami sila, mas aktibo sila. Kundi sa abot din na ating makakaya, kung ano ang parte natin, kung ano magagawa natin, gawin natin. Ibahagi natin kung ano ang pwede natin maibigay. Kaya sabi sa unang pagbasa sa aklat o sa sulat ni Apostol Santiago, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Pero kung tayo, maganda, pairalin natin at pagtibayin natin yung ating pong relasyon sa isa't isa, kumilos tayo ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, maging bukas tayo para sa lahat. Kung paanong si Kristo ay bukas para sa lahat. Amen?